Then sa magulang, tulad din ng iba, na sumasagot, nalaban, walang pakialam. Ganun ako noon. Pero simula na makilala ko si God, iiwanan kong halimbawa sa inyo, yung mag-stay kayo dito. Kasi, yung pagiging maka-Diyos, yung mag-i-stay ka kay God, wala ka nang hahanapin eh. Kasi ando na lahat. Full pack na nga, kumbaga. Diba? And then, para sa mga kapatid ko, gusto ko maging stable lahat. Gusto ko maging matatag, walang malalaglag. Kahit isa. Para sa mga bago, nakarating kayo dito, ipagpatuloy niyo yan. Kasi, kung nandito kayo, naalis pa kayo, hindi niyo alam kung ano mangyayari sa inyo. Yun. Magpakatatag tayo lahat. Kasi, times ang darating, napakarami. Susubukan tayo ng kalaban. Haharapin natin sila. Nandala sila, di ba? Lahat tayo. Nakakahiya para sa Diyos kung hindi natin mapagtatagumpayan yung bawat ganun na nangyayari sa atin. Kasi, once nga, tinanggap mo si God, and then ang hina ka, babalik ka kung saan ka naroon. Kung saan ka nanggaling. Kung gaano kataas ang inakyat mo, ganun din kataas ang babagsakan mo. Sa akin, marami ako natutunan dito sa gawain to. Una sa lahat, nakilala ko si God, hindi sa pangalan. Hindi lang sa pangalan. Hindi sa mga bagay na ginawa niya para sa ating lahat, para sa kaligtasan natin. Sa akin, una sa lahat din, nagpapasalamat ako kay Tita sa likod. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, walang tinig eh. May tinig pero hindi natin mapapansin kasi walang pinanggagalingan, walang lalabasan, di ba? Doon, yung pagsusumikap ni Tita na ibigay, nag-sacrifice lahat ng bagay na para i-share sa atin, para doon lumabas mismo yung tinig na maririnig natin, di ba? Napakalaking bagay. Kaya, kung sinabi niya na, masaya siya, deserve. Diba? Deserving. Kaya dapat ganun din tayo. Kailangan, kung magkakaroon tayo ng bagay na matatanggap para kay God, deserve. Diba? Para sa mga mahihina, ako, pinapaba ko sa sarili ko. Kasi ayaw kong magpakataas kasi si God ang mismo magtataas sa'yo. Diba? And then, yun nga, aalis ako. Lalapit na. Nag-check kami ng line-up. Meron. May line-up na kami. Specific na vessel na kami. Ibig sabihin, may barko na. And then kanina, sorry kasi nalate ako. Kasi yung principal from Greece, sa Greece, pumunta sa office namin, and then tinignan kami mga scholar. Ayun, okay kasi, sa ganun, tignan nyo yung ginawa nila, diba? Dahil sa kanila, mas lalong bumilis yung nalalapit kong pag-alis. Para sa akin naman, gagawin ko to. Para sa gawain. Una sa lahat, priority. Ang gawain. Hindi mawawala yung 10% ko. Yung tithes ko, kasi yung magiging, protection ko, kumbaga, di ba? Para sa pamilya ko, para sa inyong lahat. Amen. Para sa akin mismo, para sa kaluluwa ko. Amen. Di ba? And then, yun, napakarami kong pangarap para sa gawain ito. And then, gusto ko rin, kung makalis ako, yun nga, makatulong ako para magkaroon tayo ng church talaga na doon tayo mag-worship, magkakasama tayong lahat. Andun si Tita, masayang masaya. Diba? Si Yahweh, sobrang saya, sobrang galak. Walang katapusang kasiyahan. Pero yung lahat, dapat pare-parehas din tayong ikilos. Hindi lang isa, hindi lang si Tita. Diba? Lahat tayo tatanggap, lahat tayo tumanggap. Gamitin natin. In a way na angkop para kay God.
Yung masasabi ko sa inyo, sa mga bago, stay. Kasi kami nag-stay kami. Ayaw namin mawala dito. Kung mawawala man kami dito, hindi namin alam kung saan kami pupulutin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Tignan niyo yung pagbabago. Dito, iba rito. Kasi dito sa gawain to, hindi lang kaibigan ang makikita nyo. Kapatid mismo eh. Tutulungan kayo. Sabihin na natin financial, kasama na emotional problem, lahat ng problema. Kasi sigat ang kumikilos, di ba? Kaya para sa ating lahat, huwag na tayong umalis. Di ba? Stay, magpakatatag tayong lahat. Kasi, para sa atin to, binibigay na lang ni God, kukunin na lang natin, and then i-apply na lang natin sa buhay natin. Di ba? Kaya yun, nasabi ko itong lahat kasi, sigat eh, iba talaga sigat, di ba? Grabe siya magmahal. Walang katumbas. Yun. Makakalis ako, alam ko ibibigay ni God yun. Magkita tayo ulit na ganyan, mas marami pa. Mas marami nagpaparangal para kay God, di ba? Kaya yun, maraming salamat.